Hi guys, I'm Kailang Vlogger na isang palawin niya a day in my life as a content creator. For today's video, ito nga paling kaganapan ko ngayong Sabado. Hey guys! Good morning everybody! Hi guys, mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Ay tanghali na nga pala ako nakagising. Ay hindi ko ba talaga akalain na sobrang taas na talaga ng araw. Ay kung hindi nga ako ginising ni mama, abay hindi pa rin talaga ako magising. At ang nakakainis lang, sobrang ganda talaga ng panaginip ko, sabay ginising ako bigla. Yung tipong nandun ka na nga sa exciting part, abay nakat talaga. Pwede ba mamayang gabi dalawin mo ko aking panaginip? Ay yung pinakauna ko nga palang ginawa ngayong umaga na to, abay nagtupi nga ako kagad ng aking higaan. Abay kapag kayan nga inaabutan pa ni mama, abay sa labas mo talaga pupulutin yan. Eh di ba ganun naman lahat ng magulang, sobrang init ng mata sa kalat. Abay wag na nga paabutin sa punto na maririnig na yung boses sa kabilang bahay. And then syempre nagilamos na rin nga talaga ako. Ay sobrang dami nga talaga nagtatanong sa akin kung ano nga yung ginagamit ko na sabon. Kasi ang sabi nila, ang puti-puti daw na mukha ko, sabay clear skin. Ano daw gamit kong sabon? Abay ito, Kojiksan. Ay minsan nga wala pa, siguro barita na talaga. And then syempre baka mangamoy nga yung bibig natin dito. Syempre naging toothbrushan ko nga talaga ito. Kasi sobrang sensitive talaga ng mga tao dito sa bahay. Sobrang ibabash ka nga talaga. And then isa rin nga pala sa mga utos ni mama nung ginising niya ako ay magsaing nga din ako. Kasi nga ay magpupunta nga sila ni papa sa may palengke. Bibili sila ng aming mga kain dito sa bahay. Sobrang lalakas na nga talaga kumain ng mga tao dito sa bahay. Kaya naman siyam na baso talaga yung nilagay ko dito sa aming kaldero. Ay, talaga sa siyam na baso na yan, naubusan pa nga talaga nila ako ng kanin. Ay safety na nga talaga yan pang umagaan tsaka pananghalian. Pero wala talaga ako na pang tanghalian ngayong araw na ito. Kaya naman saging-saging muna tayo ngayon. At syempre susunod ko nga palang ginawa dito ay naglinis nga pala ako ng aming bakuran. Hindi naman talaga literal na linis, ay niwinalis-walis ko lang nga pala talaga ito. Kasi sobrang dalang lang nga pala talaga namin nagwawalis dito sa may amin. Kaya naman walang nagkukusa, edi ako na talaga magwalis ngayong araw na ito. Ay nasira nga pala yung daspan namin dito, kaya dito ko na nga siya mismo sinunog. Kahit ngayon lang papa, pagpasensyahan mo ko dahil inusukan ko nga itong manok mo. Ay okay lang na magkasakit yan, basta mabawasan lang nga talaga yung kalat dito sa paligid natin. Mga ilang minuto nga pala ay narinig ko na nga yung sasakyan ni father. Ay agad ko naman nga pala itong sinalubong, baka kasi marami silang dala or kung ano naman yung nabili nila. Ay, sobrang tagal nga talaga nilang mamalingke, siguro mga 2 hours or 3 hours ganun. Ay, kasi nga ay nagrilip-rilip pa ngayon si mama para nga makabili ng pang ano ni Kobe, ng damit. Dahil nga meron nga palang elementary night sila Kobe. Kaya naman nagrilip nga pala si mama ng kanyang masusuot na pang cowboy. Ay sabi ni mama sobrang hirap nga daw maghanap ng polo. Yung kailangan nga daw nila sa pangsayaw nila ay long sleeve. Ay talaga nilibot nga pala nila mama yung buong relipa para makahanap lang ng long sleeve, pero wala pa rin talaga silang nabili. Abay okay na talaga yung ganto, ito na lang muna yung susuotin mo, next time na lang kapag ka may pera ng ate mo. Kapag ka nag-order pa kasi tayo, sobrang tagal pa nga talaga yun magdating. Kaya naman pagtyagaan mo nga muna itong polo na to. Abay bawi na lang talaga next time. Ano ba talaga meron sa tinapay na to? Bakit ba napapasayaw niya ako? Ay joke lang, gusto ko lang talaga galaw-galawin itong katawan ko ba kasi manigas na rin talaga ako dito. Eh, meron naman nga pala akong i-share sa inyo na aking lulutuin. Ay bumili nga pala sila ng aming magiging ulam nga pala ngayong araw. Kaya naman aking nga palang lulutuin ko at saka saktong-sakto ay nagbablog nga ako ngayon. Ay paghiwa ko lang nga pala dito sa may karne ay maliit lang talaga. Naman kumasya na nga pala ito panggabihan. Kasi kami nga pala yung tipo ng tao kapag ka isang putahe nga pala ng ulam ay pang isang araw na nga pala namin. Kumbaga titipirin nga pala namin yan siya hanggang umagahan, tanghalian at saka gabihan na nga po. Ay pinalaki nga pala kami sa ganong sitwasyon. Kaya naman sa oras nga pala ng tipidan, abay kami talaga yung hamunin ninyo. Ay joke lang, baka awayin nyo na rin ako, nagsasabi lang talaga ako ng totoo dito ngayon. And then pinangiwa ko na nga pala yung magiging ricado nga pala ng ating ulam. And then mga 3 piraso lang nga pala yung sili, yung ilalagay natin dito sa ating Bicol Express. Ay nga pala hindi ko nabanggit, yung lulutuin ko nga pala ngayong araw na to ay Bicol Express. Ay hindi naman nga pala ako kagalingan magluto para gayahin ninyo. Dahil nga pala yung mga niluluto ko na ito ay base lang nga pala sa aking mga natutunan. Pero kapag gusto nyo nga talaga ng idea ng mga luto ko, abay gayahin nyo na nga po. Kasi yung mga luto ko talaga ay pang madalian lang nga. Ay, medyo mahaba nga talaga yung mga sinasabi ko dito. Syempre di babalik na nga tayo sa pinaka-focus nga pala ng bidyong aray. Ay pinakauna ko nga palang ginawa, ginisa ko lang nga yung sibuyas bawang. Ayun nagba-brown-brown na nga pala yun. Agad ko na rin nga pala nilagay aring karne. Ay ginisa-gisa ko lang nga pala yun siya and then ginpakuluan. Ay nilagyan ko nga pala yan ng tubig para naman mabilis na nga itong maglambot. And then nilagyan ko rin nga pala ito ng paminta. Syempre habang lumalambot nga pala ito ay nilagyan ko nga ito kanina ng asin. Hindi ko lang nga pala naipakita sa inyo. Yes, nilagyan ko nga pala yan ng asin para naman kumapit nga yung lasa ng asin sa may karne. Ay sige nga pala kadagdag si mama ng tubig dyan. Kasi nga ginasip-sip nga ito ng karne. Abay na-absorb niya nga yung tubig para naman mabilis nga itong maglambot. E di susunod ko nga palang ginawa dito ay nilagyan ko nga pala ito ng alamang. Kasi habang kumukulo nga pala yan ay nilagay ko na nga yung alamang. Para naman yung lasa nga ng alamang ay magkapit nga siya sa may karne.
Siguro sa mga oras na to, parang ayaw ko nang lagyan ito ng gata. Siguro magkuha na lang talaga ako ng baw, sabay kuha ko ng ulam na yan. Kasi feeling ko parang yan palang ulam na talaga eh. And then yung lumalambot-lambot na nga ho pala ito, ay agad ko na rin nga ho pala nilagay dito yung gata. Ay nilagay ko nga ho palang gata dito, ay yung pinakaunang gata lang. And then inilagay ko na nga ho pala yung sili na hiniwa-hiwa ko kanina. And then syempre hindi nga ho pala mawawala yung pampalasa ng ating ulam. Kaya rin nga ho palang magic sarap. And then nilagyan ko nga ho pala ito ulit ng kaunting alamang. Kasi hindi ko pa nga na-feel yung alamang sa may Bicol Express natin. And then gidagdagan rin nga ho pala namin siya ulit ng kaunting sili. Ay akala nga ho pala namin ni mama yung 3 piraso ng sili ay sobrang anghang na nga. Pero habang kumukulo nga ito ng sobrang tagal, abay hindi ko nga nalasahan yung sili. Kaya naman dinagdagan ko na nga ho pala ito. Hindi naman nga ho pala ganong katagalan yung pagkaluto niya. Pero mga 40 minutes nga talaga ay lutong-luto na nga itong Bicol Express natin. Ay ganyan nga ho pala yung itsura ng ating Bicol Express. Ay natikman ko nga ho pala itong Bicol Express na to, abay nakuha ko nga talaga yung pinakanlasa niya. Parang feeling ko talaga magpapatayo na ako dito ng aking kalenderya. Eh, diba, ay nagluto lang ng Bicol Express, parang gusto na agad magtayo ng kalenderya. Abay, wow naman, sana all. Pero no joke, napakasarap nga talaga ng kinalabasan ng aking Bicol Express. Medyo marami-rami na rin nga pala ako nasasabi din eh. Kaya naman, dito ko na nga po tinatapos ang aking mini vlog. Kaya wag niyong kakalimutan mag-like and follow and share. And thank you for watching. Bye-bye!